na mas may panlawas ang pagtuo sa atong labaw makagagahon na siya magauban kaninyo sa kanunay. Ani na usab kita sa atong video presentation, Assembly of Computer System Unit. So sa dili pa, allow me to greet my co-workers, Sir Ken Pulanida o Sir Alvin Olivernes, nakuyog na ko ngari sa laboratory. Okay, so di na tudugayon kay basig limitado ra pud ang inyong mga load sa pagtanaw aning sa YouTube channel RC Dodger. So here mogamit ta gitawag nga virtual desktop. So kini nga discussion class virtually lang nino, wala patay physical gid nga hands-on paggunit sa atong mga computer components. So ako ipakita ang virtual usa. Okay? So here mo ni ang mga instructions. So ako sang i-store gamay. So makatag sig instructions before nimo sa install ug iyang gamit every part. Okay, mo ni mga parts nga atong ma-install unya. Okay, ang positioning class, importante ang positioning because ang atong motherboard, ang atong system unit na sige tawag nga form factor including our power supply. So di kina siya mabali ug sigo gina siya kung atong install. So one thing to remember, kinahanglan dili mo i-force ang usa ka function with installing components. Kung gahay gid siya kay class, siguro dili siya align. Okay? Alright, so let's begin with the power supply. Okay. Basahan ng definition, a power supply provides the needed voltage to power the various electronic circuits that make up the PC. Attach the power supply case. So, ito basahan ng instruction. Install the power supply. Move the power supply to the case. So, after move, align the holes in the power supply with the holes in the case. So, testing install, no? Secure the okay, wala. Secure the power supply to the case using the proper screw. So, inyong tanaw class, dili siya mo sud, no? Kay dili mao ang iyang positioning. So, you need to find the proper position. Maybe kani. Okay, so sud na class, no? So, then align siya sa mga holes. So, you need to install to seat our screws. Alright, na-install na ito ang power supply. So, easy na kayo, no? Ato lang isudi at dapit na class, din butang ato mga screw. Okay, you have completed installing the items of this layer. So, pwede na mo proceed. Okay, dito sa motherboard. Motherboard. Okay, the motherboard is the main printed circuit board that connects all the components of the computer. On the motherboard, you will work with the following components. Kung sa may mga components nga itong attach or install sa motherboard, ang processor, thermal compound, and heatsink fan assembly, ang duha ka mga random access memory, ug ang motherboard ato install dito sa computer case. Okay, isa to install kani class, kaning RAM duha, kaning CPU, thermal compound o heatsink fan assembly. Nya ato nang install ang motherboard dito sa system unit or system case. Instructions. Basahon. Install CPU. Retrieve the CPU from the anti-static mat. Rotate the CPU so one connection indication is lined up with pin 1 on the CPU socket. So, ato paon ang okay. So, kani class mo itang anti-static mat yung kita ni gipatungan sa motherboard. So, maka-prevent ni sa ASD or static charges. Okay, so ang gingon rin class ni i-align ko na ang pin. Ang AMD mailahan mo ang pin kay naa say mark silver or gold nga indicator. Kani class na chess, sa na chess murag ginga niya, kabantay mo ani na say ginga. Ako ni tuyokon kita mo ginga notch. Unya diri pod na koy ginga. So meaning fit sila. So kung ana class dili sila fit, o X no dili siya pwede install. So here ato nang i-align. Okay. Kato. Okay, so na-align na nato class, nasunod na nato ang CPU. So makita ang mga notches ni fit din sa iyang vacant pud dali o iyang ginga class. Alright, so ato nang i-lock. Okay, gitawag sa pag butang nato class sa CPU, gitawag sa ZEF technology, Zero Insertion Force
nga wala kay gigamit nga kusog, imo ra gibutang, imo gilakad. Okay, so place the CPU gently into the socket. So mo ang gibuhat, close the CPU, load the plate and secure it place by closing the load lever. So mo gihanit buhat kaniya and moving it under the load lever retention tab. Mo ni class ang gibuhat kaniya. Apply small amount of thermal compound to the CPU chip and spread it evenly. So butahan ko na to og thermal compound. So gamit sa thermal compound. Ang thermal compound mo ni siya mag-dissipate sa heat, no? Usa sa paspas nga transfer sa heat gikan sa imong CPU padung ngadto sa imong heatsink and fan assembly. Okay? So butahan ko na to gamay nga amount, no? Thermal compound is only necessary when not included in the heatsink. Follow the instructions provided. Ipahit nimo class na yung mga heatsink ananay thermal compound daan. Okay? So butahan ko na to sakto nga amount. So ingana class ang pagbutang sa thermal compound. Line up the heatsink fan assembly retainers to the holes on the motherboard. So imo kuhaon ang kani. Okay? So ato nang taog class. Next, ato dayong ibutang ang iyang connector. So kani class mo ning lock ganiha sa atong heatsink fan assembly. So pilit nga siya ngadto sa atong CPU. Kat gamit sa thermal compound mo to ang pagpaspas at pag-transfer sa heat gikan sa CPU padung sa atong heatsink and fan assembly. Heatsink mo ni ang fan mo ni. So duha man sila gi-combine man heatsink and fan assembly. Now ato na i-connect ang iyang connector. Mo ni maghatag og supply para motuyok ang kining blades atong fan. Kining protecting fan. Okay? Alright, ato i-align. So ang kabalang class when you assemble computer components, di mo anong malipat, no? Kaya naman siya yung mga guide. Okay, na-install na class. Tighten the heatsink fan assembly, please. So mo ni siya. Plug the heatsink into the motherboard. So mo itong ibuhat ganiha. Then next, install RAM. Retrieve RAM from the module in the anti-static mat. So kani class na yung muning sabton ipalit nimo na sa gitawag nga anti-static bag or mat wherein dito nakabutang ang RAM. Align the notches. O manang gingon ganiha, notches on the RAM module to the notches of the slot and press down till side tabs click. Make sure that the side tabs have locked the RAM module and visually check for exposed contacts. Repeat for the second RAM module. So kaning sample duha, no? Kini nga duha kabuk RAM. Ang uban class computer usahay RAM. Okay, so nasold na nato. Then ang iya ko ng mga lock kani. Okay, na lock na nato class. Next RAM. Balik class dito siya mo aram. Kinahanglan imo i-align ang iyang notches kani nga iyang nuts. Sobraan ko lang pliso. Okay, nasold na class. Then you need to click lock. Iduot na class, no? Iduot na din na pita para mulak siya o fully lock, no? Fully seated ang pag-lock. Okay, humalak na class sa atong pag-install sa atong CPU, heatsink fan assembly o sa iyang RAM. Now, proceed ta sa sunod, adapter cards. Okay. Adapter cards. Dara class ang gi-install ito. Naman gitawag class nga mga holes diri o ganang gitawag mga stand off. Wherein dito na patong ang motherboard para dili magdikit ang motherboard o ang casing. Ito sa stand off. Okay? So, unsa man ato install una ang NIC. Unsa man ang NIC? Kaya ato sa basahon. Adapter cards are installed on the motherboard to add functionality to your computer. Sa ako lang previous discussion, ang atong modern computer motherboard na nasa mga chipset built-in. So, pwede ka maka-add pagig more functionality by adding adapter cards. Kung sa gamit sa NIC, muni ang atong na-discuss sa una, nga muni provide a connection to the network or internet or local area network. Na ay tayo gitawag wired, na gitawag nga wireless. Unya, doon na tayo video card adapter. So, may gamit niya class to improve, no, our video display.
So unahan na to ang kani in IC. Okay, insert na, butang tug screw. Okay, next ang wireless, no? Kung ganahan tag wireless, pwede sad, no? Asag install sa gitawag tog PCI slot, no? Peripheral component interconnect. Na screw. Ito na, screw na. Next ang atong video card. So gamit sa video card, no? To improve, enhance our video output, especially sa mga gaming. Then ako sa gitawag na screw. Okay, humana. Internal drive ita. Okay, sunod class, install naman natin mga adapter cards alita sa gitawag hard disk drive, no? Hard disk. Tara, siga class, no? Indicator. So, kinahanglan imo siya dito siya mo. Okay. Kung paggamay. Alright. So, kining gitawag class sa gitawag na tong hard drive, muna gitawag na base, no? Natay gitawag na 5.25 base o 3.5 base. Ang 5.25 muning butangan lang sa atong CD-ROM or DVD-ROM. Kani class sa floppy disk or sa hard disk. So, muna gitawag na base. Okay, ato tayong screw. Okay. Muna class og install, no? Sunod. External base. Mga class, no? Install optical drives. So kinahanglan ko atong i-install ang optical drive. Ganina atong install ang nato ang hard drive. Muna ang giingon ganiha nga 3.5 bay. Duha kini bay 3.5 bay, ang igbaw 5.25 bay. So adita sa external drives. Install optical drive. Pagitaw na to si 5.25 bay, no? Position the optical drive so it aligns with 5.25 bay. Kung balikon ang hard disk ug ang floppy disk 3.5 bay. Insert optical drive, asan to insert sa gawas. Dili sa padung sulod. Gani nga sulod man to, kani gawas na to install. Ora. Gikan sa gawas ato ipasulod. Then butangan nato kuno og screw, proper screws. Secure the optical drive to the case using the proper screws. Okay. Na-screw na ito class, both sides. Arita sa floppy drive. Although ang floppy drive class, wala na kayo gamitan ng panahon na obsolete na, pero for educational purposes, ato gyapon nakita ang pag-install. Sa gawas gyapon sa insert, no? Unlike hard disk nga atong na-install sa sulod. Okay. Mao gyapon class, no? Same ra gyapon nga pag install sa atong optical. Okay. Ato nang insert class. Doon na. Then we have our screw. Alright. Screwhan na nato ang atong floppy drive or gitawag sila floppy disk drive. Okay. So next, ato nang install ang atong mga external cables. Alright? Arita mo gamit sa asa man to install ang external cables, dara. I mean internal cables. Connect all internal cables to the appropriate computer components. Be sure to match pin 1 to pin 1. Okay? So unahan nato ang kani, sa unahan nato ani? Pata. Okay, pata. Kung sa'yo meaning sa pata, alam, hard disk. Na-screwhan? Okay. Kung sa'yo meaning sa pata class, Parallel Advanced Technology Attachment. Okay, arang no? Okay, muna ang ribbon cable or pata cable. O ba, gitawag ng IDE, Integrated Drive Electronics Cable. Okay, install ko no. Install, asan ko install? Dira, siga. Okay, so ay mo kalipat class, kaya na ni siya ay pin alignment. Dira, kini. So ay mo kahadlok mo assemble o computer. Okay, so nasud na class. Next, ang iyang connector. Okay, muna gitawag nga Molex, no? Okay, connect na ang Molex, sunod, kani,
Ang sa floppy, 34 pin nga ribbon cable. Okay? Okay, na-insert na. Kanya, pilisad ko ng class. Insert na po. Okay. Alright, na-insert na. Kanya ang iyang birds. Ang birds, muna gamiton to connect the floppy drive. Muna hatag og power sa mga floppy disk drive. Sunod ang SATA. Ito sa kunikan o kanin. Okay, muna ang SATA power cable. Sunod class ang SATA data cable. Okay, ang kabalaka kay na si guide. So kita mo ni class kini muna mga guide sa SATA. Okay, so di mabalaka, no? Alright, nakulik na to ang SATA power cable o data cable. Sunod kay kani sa i-connect ang system fan blower para mabugnaw ang atong system unit. So kani class fan ni siya para muhigop sa init nga hangin pagawas. Okay? Sunod ato sa install day ang atong P1, ang ATX main power connector. Tara. So 20 or 24 depende sa atong motherboard. So na sa D-type ha, di ka malipatan na kay D-type. Okay. Taod na, then kani muli ang P4 voltage core. Okay. Insert na class, then sa may kuwang insert naman siguro ipata cable, hindi ma-apil. Sa motherboard. Okay naman din. Okay, next. Muna ang pag-screw na to sa ani. So, may nakuha nga na ni. Signan ni ko na to install. Okay. So muna class ang atong ipag-install kanina ng mga connectors. So mana. Then let's move to external cables. Okay. So ato na tauran sa mga lock, no? Side lock atong casing left and right. So na-select kasagaran class, no? Ang kaning case, kining makita nato ang pwede tang maka manipulate, no, maka troubleshoot sa computer na sa left. Sa right class mo ni ang likod sa atong motherboard. Kitawag sa diri sa atong motherboard og I/O port. Okay, back panel, no? I/O port. Kita nato diha ang port sa mouse, port sa keyboard, video, sa USB, sa sounds, o sa network. Mo sa ni ang saksakanan class sa atong AC power. Okay? So muni atong ipang-install nga cable, monitor, keyboard, mouse, USB, network, parallel cable o power. Okay, so giingon dili class ipang-align lang, no? Align namin siya kana guide, no? Ipang-align na nato ang guide para di kuno tama sipyat. Okay? So una atong install ang monitor cable. Sa dili pa ato sa butang screw. Okay? Una ang monitor cable. Muni ang cable na DVI, no? Digital Visual Interface. Okay, automatic siyang ilaklas. Next, mao ang keyboard. Keyboard gani magamit tag purple, no? Or violet ba ni siya ang term to ba? Ay magkabalaka kay ang PS2, although 6 pins na pero nasa guide nga kaning plastic ito. So di mo malipat. Kaning. Alright? Na natong keyboard, sunod ang mouse. Okay. Sunod class ang USB. Diba naman yung USB. Sunod ang network cable. Muna gitawag nga LAN cable, network cable.
Ang connector niya class kitawag RJ45. UTP cable ni siya consists of 8 wires. So ato ni ma-discuss pohon kung nata magklase sa CT213. Okay, na-insert na nato. Wired natin wireless class, pwede na sa nato install, no? Okay, ato ni natong install kanina nga wireless adapter card. So kinahanglan sa antenna. So ang power cord. Hindi dapat malipat ani. Okay, so na-install na to. O humana ang atong pag-assemble sa atong system unit. So niuna ang computer. So natay gitawag nga POST, no? POST, power on self test. Una to sa computer, mingon ang computer nga nanay beep kasagaran 1 beep, no? Indication class o nagpasabot nga I'm okay. Open na ang computer. Okay? So, we successfully assembled our system unit. So, I hope na naka-learn mo idea kung saan pag-install class, no? Sa atong system unit. Muna mga parts atong i-install kanina. Alright? So, muna itong panggamit ng mga parts. Okay? Okay. Mani pag insert na to. Okay class, so ali na ta karon sa mga exploration. Ato namang assemble completely. Ali ta pag-check, no, sa mga names. Okay, una na to dili ang class. Sa ning power supply, muni porma sa power supply. Okay? Okay, makita rin mo diha sa power supply ang iyang amperahe, ang iyang voltahe. Okay, muni mga naon sa power supply. So, next na kay heatsink and fan assembly. So muni porma class, no? Muni mo pa mo transfer diha ang init unya ang blower mo pabugnaw sa heatsink. So dili gid mo overheat ang atong CPU. Muni porma class sa Intel diha, Intel motherboard. Okay. Forces air over heatsink. Okay, adita sa gani. Sa mani optical drives. Muni ang porma sa CD or DVD drive. Ano siya? IDE or bata. Sunod, alita sa floppy. Floppy. Forma. Although obsolete na ni class, wala ni kayo ni gamita karon, no? Kay USB naman ang gamit. Bisag ng mga CD, no? Hindi na kayo gamiton. Alita sa hard drive. Forma sa hard drive na to. Okay, kini nga hard drive is SATA. May ilhaman mo sa connection. IDE, lahi mo yung connection, ang SATA lahi po. Okay, muna ang hard drive, muna yung kita class, ang SATA cable. Alright, muna motherboard, muna yung sa atong motherboard, at insert ito sa system unit. Muna ang wireless network adapter, o kita na ito wireless sa NIC. Meaning sa NIC, wireless, network interface card. Then atay NIC nga LAN, Ethernet wired. Ano siya porma? Our video card. Okay. Then alright. Siguro ni class ang atong explore, no? Kita diha ang parts sa atong mga internal parts sa atong system. Okay, once again, thank you so much for watching this video. I hope you learned something and stay updated in our next videos. And God bless everyone. Naot ang Ginoo magpanalangin magbantay kami tanan. Don't forget to comment. Moni ang basis sa inyong attendance. Comment on this video. Ako magaingon ang tinun-an nagpagkabana, may hayag nga ugma, kapag tinun-an mo ko sa garon, madag-umon. See you next time. God bless.